Hindi kaagad lumabas ng sasakyan si Angelica hanggat hindi na ipasok ng driver niya ang lahat ng kagamitan niya sa loob ng mansyon. Nang tumawag ang tita niya ng umagang iyon, agad na umalis siya ng Zambales at bumiyahe pabalik ng Maynila. Her aunt stated her plans to her. Kung siya lamang sa sarili niya, ay hindi na niya gusto pang gumanti. Ngunit alam niyang hindi ikakatuwa ng tita niya iyon kung hindi matutuloy ang plano niyang paghiganti. Naisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Adam kapag nalaman niyang umalis na naman siya, na hindi nagsasabi rito. Babalik naman kaagad siya pagkatapos niyang maisakatuparan ang orihinal na plano ng kanyang tita. Pagkatapos niyon ay maaari na uli niya itong makasama. Makalipas ang ilang saglit, ay kumatok ang driver niya sa pinto upang ipaalam sa kanya na naipasok na nito ang lahat na gamit niya sa loob. She gracefully walked inside the mansion. Tulad ng inaasahan niya, ay nakaabang na ang mag-iina. Ginitian niya ang mga ito na magkatapat silang lahat. Nakita pa niya ang pag-akyat ng katulong bitbit ang maleta niya. Ano ang plano mong gawin, Angelica? Ang tita adura niya iyon. Ginitian niya ito ng pagkatamis-tamis. I just want to have a little vacation here before the bank finally takes this. Napahumindig ito sa sinabi niya. Ang mga pinsan naman niya ay halos patayin na siya sa tingin. Wala ka bang bahay, Angelica? Tanong ni Leila. Nagsasawa na kasi ako sa mansyon ko. Since I'm also a part owner of this house, might as well take the opportunity living here for the last time, she said in politely killing manner. Hindi makukuha ng bangko ang mansyon, sabi ng isa pa niyang pinsan. Right, Mommy? Oo, anak. Sinusigurado ko iyan sa inyo at sa iyo, Angelica. Pinigilan niya ang sariling matawa. Isang nang insultong tingin ang iniwan niya sa mga ito bago siya umakyat. Sigurado siya sa dating silid niya ipinasok ng katulong ang mga gamit niya. Pagpasok niya sa kwarto, ay inikot niya ang mga paningin sa loob ng silid. It was still the same room. Walang nabago o nagalaw sa mga dating gamit niya. Dinampot at tinitigan niya ang bawat bagay sa loob ng kwarto niya. Everything brought back old memories. Kung tutuusin, ay wala siyang magandang alaala sa bahay na iyon. But she suddenly realized that she missed this house. Deep inside her heart, she didn't want to lose this house. But she had no choice. Napapikit siya ng maalaala ang napag-usapan nila ng tita niya kaninang umaga. Nagising siya sa biglang pag-ring ng cellphone niya. Agad siyang bumangon upang tingnan kung sino iyon. Pangalan ng tita niya iyon ang nakalagay sa screen. It was already 11 o'clock in the morning. Good morning, tita. Where are you right now? The maids told me that you're not living in our house in Forbes. Ramdam niya yung biglang panlalamig sa sinabi nito. Where are you? Don't tell me. You're living in the old mansion. Ang tono nito ay nagsosoheto at noon lamang siya ginamitan nito ng ganoong tono. I'm in Zambales with my mother, Tita. May ilang segundong natahimik ang nasa kabilang linya. She tried to explain herself. Tita, forget it. Just do what I'm going to tell you. Live in the old mansion and make their lives miserable. They got nothing, so it's easy for you to destroy all of them. I want good result when I come back after a month. Don't disappoint me, Angelica. She couldn't let her guard down. Nanungaw siya sa labas ng bintana. Papalubog na si Haring Araw. It reminded her of Adam.
Napangiti siya sa pagkaalala sa binata. She already missed him so much. It took just 1 week for her to fall in love with him. Samantalang hindi pa niya naranasan ang pagmamahal at mahalin kahit na kailan. Sa muli nilang pagkikita ng binata, ay sasabihin na niya rito ang totoong nararamdaman niya para rito. Gusto nang umalis ni Angelica sa harap ng hapag, kung hindi lamang siya magmumukhang talunan. Kasalukuyang naghahapunan sila. Ikatlong araw na niya sa mansyon. Nagtagumpay naman siya na inisin at galitin ang tao roon. Hindi na halos lumalabas ng kwarto ng mga ito ang dalawang pinsan niya. Si Tita Adora naman niya ay disimuladong umiiwas na magkasarilinan sila sa iisang lugar. Ngunit ng mga sandaling iyon, ay tila nais niyang magwala sa mga nangyayari. Bisita ng pinsan niya si Ivan, at ngayon nga ay sinasadya nitong galitin siya. Sinadya nito sa harap niya umupo katabi si Ivan. Hindi siya nagagalit dahil sa nasasaktan siya, dahil may nararamdaman pa siya kay Ivan. Nagagalit siya dahil halatang halata na sinasadya nito na magpapakasweet sa nobyo. Pilit pa siyang sinasali nito sa usapan ng mga ito. Would you like to be my bridesmaid, cousin? Napaangat siya ng tingin mula sa pagkain dahil sa tanong na iyon ni Leila. Nahuli niya ang pagsuliyap sa kanya ni Ivan. Actually, kanina pa niya ito nahuhuling nakatitig sa kanya. Subalit binabaliwala lamang niya ito. That's a good idea, ate. Sang-ayon ni Leia. She twitched the corner of her lips. I'll give you a dose of your own medicine. Yeah, I think so. So, who's your couturier? I'll bet it will be Monique Luelier. I'm thrilled. Parang natuka ng ahas ang mga ito. She wanted to clap so hard when she saw to look in the sisters' faces. Should I call her? We're friends, you know. Ramdam niya ang pagtitig ng mga ito sa kanya. Ngunit wala siyang pakialam. Nagpatuloy siya sa mabagal na pagkain. Ang daddy niya, gaya ng dati ay hindi nagsasalita. Wala itong pakialam kahit ano pa ang sasabihin ng mga ito sa kanya. But his silence today was unusual. Yung uri ng pagkatahimik na tila ba wala itong kamalayan sa paligid. At sa muli niyang pag-angat ng tingin, ay nahuli na naman niyang nakatitig sa kanya si Ivan. Paglipat ng paningin niya sa pinsan niya, ay nanlilisik ang mga mata nito sa pagkakatingin sa kanya. Binigyan niya ito ng isang naghahamong tingin. Nagsusukatan sila ng titig sa isa't isa, nang kunin ng katulong ang atensyon nila. May tao po sa labas. Sino iyon Manang Lorna? Ang tita niya iyon. Lalaki po. Hindi ko po naitanong ang pangalan niya. Hinahanap po si Ma'am Angelica. Papasukin mo siya rito. Kung ganoon at baka hindi pa siya naghahaponan. Napatingin siya sa daddy niya. Dahil sa sinabi nito ngunit hindi naman ito tumingin sa kanya. Muling lumabas ang katulong. May bumundol na kaba sa dibdib niya. Hindi naman sigurado iyon si... Napatayo siya sa gulat nang mapagsino niya. Si Adam talaga ang dumating. Dumagsang iba't ibang emosyon sa dibdib niya. Una na roon ang kasiyahan. Hindi niya nasupil ang isang malawak na ngiti. Ito naman ay titig na titig din sa kanya. Puno ng pananabik ang mga mata nito. It was just 3 days ago when they last saw each other. But it seems like eternity. Parang may bandang tumutugtog sa loob ng puso niya. Sa labis na kasiyahan. Naputo lamang ang magandang sandaling iyon nang magsalita ang papa niya. Who are you, young man? May otoridad ang tinig nito. Ngunit bakit?
Dati naman ay hindi ito ganoon. Nang ipakilala niya rito si Ivan, ang totoo lang, ay wala ito naging reaksyon kundi tango. Tumayo ng tuwid si Adam. I'm Adam Montemayor, sir. Magalang ang pagkakasagot nito. Ngunit naroon pa rin ang tikas. And what is your relationship with my daughter? I'm her boyfriend, sir. Antimanong lumipad ang nangingimbal na tingin niya sa binata. Agad na nakalimutan niya ang iningatang composure sa harap ng mga kamag-anak. Mag-boyfriend na ba sila? He even had the guts to smile deviously at her. Ngunit muling sumeryoso ito nang tumingin ito sa daddy niya. Have a seat then and join us. Agad na iginiya niya ito paupo sa tabi niya. Gaya ng dati, maganang kumain si Adam. Kahit talaga nasaan ito ay natural na ugali ang ipapakita nito. Kitang-kita niya sa mga mata ng dalawang pinsan niya ang labis ng paghanga. She felt so proud of him. Nilagyan pa niya ng kanin at ulam ang plato nito. Kita niyang labis sa pagkagulat sa mga mata ng lahat ng kasama nila sa mesa. Hindi niya mapigilang pagsilbihan ito. He missed him terribly. Sa buong durasyon ng pagkain nila, ay tila ito ang naging paksa ng usapan. Nagtataka siya kung bakit panay ang tanong dito ng daddy niya, na tila ba kilala itong mabuti. So if you're from Zambales, why are you here in Manila? Her father asked. We have a business here in Paco. Since it's not far from here, I took the opportunity to visit Lika. Gusto niyang magprotesta sa tinawag nito sa kanya. Ngunit hindi niya na isatinig iyon. And what is that business? Ang tita niya ang nagtanong na iyon, na nagpaangat ng kilay niya. I don't know if you heard about this, but my family owns Montemayor Incorporated. Wala sa tono nito ang nagyayabang. Casual lamang nitong sinagot ang tanong ng tita niya. Ngunit kung pagbabasehan, ay ang pagkamangha sa mga mata ng tita niya. Malamang hindi ordinaryong kumpanya lamang ang negosyo ng pamilya ni Adam. You own that international car retailing and rental estate company? Tanong ni Leia, na namimilog ang mga mata sa labis na pagkasorpresa. My family does. He answered graciously. Ang mga sumunod na tanong ay pulos patungkol sa binata. Sinagot naman nito ang mga iyon ng buong giliw. Puring-puri ito sa mga pinsan niya na hindi niya gusto ang pagkakatingin kay Adam. Hindi na maipinta ang mukha ni Ivan sa labis sa pagkairita. Alam niyang hindi nito matanggap na mas lamang dito si Adam, maging si Leila, ay hindi rin maitago ang paghanga rito. Nagsisimula na siyang makaramdam ng inis dito dahil hindi na siya halos pansinin nito. She was about to say something when she felt his thumb finger on the corner of her mouth. Nang tingnan niya ang mukha nito, ay nakangisi ito. Napangisi na rin siya. An overpowering happiness started to flow from within. Nakasandig ang ulo ni Angelica sa balikat ni Adam habang nakaupo sila sa wooden bench na nasa garden ng mansyon. Pagkatapos kumain, ay niyaya niya ito sa labas. Kung hindi, ay baka matunaw na ito sa pagtitig ng pinsan niya na si Leia. Walang kasimpayapa ang pakiramdam niya habang nakasandal siya rito. Hindi niya alam kung maniniwala ba siyang totoo ngang magkatabi na sila. That must be just a dream. But his warmth told her that it was not. Bakit ka nga ba nagpunta rito? Halos pabulong lamang na tanong niya. Para makita ka. Sagot nito. Umangat ang mukha niya upang tingnan ito. Sorry. Hindi na ako nakapagpaalam sa iyo na aalis ako. He smiled and gave her a light kiss on the lips.
Napapikit siya ngunit agad ding nagmulat ang mga mata. "You're forgiven," he added. Yumakap siya rito ng mahigpit. "I missed you so much." Hindi na siya nahiyang aminin dito ang nararamdaman. He kissed her hair and nuzzled her ears. "When your mother told me that you already left, my mind went crazy. So I hurriedly came here to see you." She smiled. "Paano mo na lamang narito ako? Mahahanap at mahahanap kita kahit saan ka pa magpunta. The wind is telling me where you are." Parang kiniliti ang puso niya sa labis na kasiyahan. "Hindi ko alam na corny ka pala. Wala sa itsura mo." He laughed softly. "Don't make fun of me, baby. This all of your fault." Bumitiw siya rito. "Thank you for coming into my life, baby." Ginaya niya ang pagtawag nito sa kanya. He stared laughingly at her. She pulled him on the nape and kissed him hard. Nagulat man ay tumugon din ito ng buong init. They shared a passionate kiss, full of longing and tenderness. Tila binabayaran ng 2 araw na hindi sila magkasama. Kapwa sila humihingal ng maghiwalay. Idinikit nito ang noo sa noo niya. Hinaplos naman niya ang buhok nito. "Matulog na tayo, sweetheart." Bulong nito sa kanya maya-maya. "Saan ba ang kwarto mo?" He was smiling seductively when she looked at him. She giggled. Ganoon? Ipinagkukurot niya ito ng pino sa tagiliran. Panay naman ang iwas nito. "Tama na, sweetheart. Binibiro lang kita." Hindi siya tumigil sa pagkurot dito, kaya pinaghahalikan siya nito sa liig. Hindi na niya magawang tumili dahil baka makakuha sila ng atensyon. Kiniliti na lamang niya ito sa tagiliran bilang ganti niya. At dito na po nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.